Isa sa mga awitin na kinagigiliwan natin noong dekada 90 ay ang mga kanta ni Carol Banawa. Ilan na nga dyan ay ang Bakit Di Totohanin. Iingatan ka. At marami pa na labis na tumatak at umantig sa ating mga puso. At ang iba pa nga niyang mga awitin ay naging kasama sa ating paglaki. Madalas pa nga na ang kanyang mga kanta noon ay nagiging inspirasyon natin sa ating mga crush noong high school. Kaya sarap talagang balikan ang mga awitin dati. Kaya naman pag sinabing Carol Banawa ay talagang tatak batang 90s. Siya ay kinilala bilang the star diva, pero bukod pa sa kanyang husay sa pagkanta ay gumanap ito sa iba pang mga programa sa telebisyon, katulad ng Calvento Files, Tabing Ilog, Sa Dulo ng Walang Hanggan, Bituin, at sa mga dating TV variety show na talagang masasabing siya ay nagpamalas ng husay sa pag-arte. Pero nasa na nga ba ang singer-actress na ito? Halika at atin itong kikilalanin. Bakit nga ba sa kalagitnaan ng kasikatan noon ni Carol Banawa ay bigla na lang siyang nawala sa music industry at tinalikuran ang namamayagpag niyang karera? Ano na ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon? Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Si Carol Banawa o Carol Claire Aguilar Banawa sa tunay na buhay ay ipinanganak noong March 4, 1981 sa lungsod ng Pasay. Ang kanyang mga magulang ay ang mag-asawang si Alvino Banawa at si Rilia Aguilar. Sila ay tatlong magkakapatid. Yan ay sina Alexander, Carol, at Cherry. Nagdesisyon ang mga magulang ni Carol na isama sila sa Saudi Arabia. Pero kahit na sila ay ng ibang bayan, ay masaya naman silang namuhay doon. Sa murang edad nga nitong si Carol, ay dumana siya ng mga pambubuli mula sa kapwa niya bata. Pero maaga naman siyang nakitaan ng talento sa pag-awit na sa kalaunay nagsimula na itong mangarap para sa kanyang karera. Kaya naman sa pagbabalik ni Carol sa Pilipinas ay pinagpatuloy niya ang kanyang mithiin sa buhay. At dahil nga sa suportang ipinadama ng kanyang mga magulang, ay lakas loob niyang ipinamalas ang kanyang nalalaman sa pagkanta sa tuwing may mga kasiyahan na unti-unti namang humubog sa kanyang talento. Sa kalaunay sumasali na nga ito sa mga singing contest at madalas na siya ang pinapalad na manalo. Sa kabila naman ng pagiging abala nito sa kanyang karera, ay hindi naman niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral. Si Carol ay nag-aral ng kinder hanggang siya ay makatungtong ng grade 4 sa St. Bridget's College sa Batangas City. At nung makarating siya ng grade 5, ay nagdesisyon ng kanyang pamilya na ilipat siya sa St. Bridget's School sa Quezon City hanggang siya ay makatapos ng high school. Si Carol ay nag-aral ng kolehiyo sa University of Asia and the Pacific sa Ortigas. Noong 1989 ay nang masungkit niya ang trono sa tanghalan ng kampyon. Bukod din sa husay nito sa pagkanta, ay pinamalas din niya ang taglay niya na kagandahan dahil sumali siya sa mga junior beauty pageant. Dito ay nakasama siya sa finalist ng Search for Miss Mucha ng Pilipinas. Dahil sa ipinakitang determinasyon ng batang si Carol, ay hindi sinayang ng kanyang ina na mabaliwala ang natatanging talento ng kanyang anak. Kaya naman isinumiti nito ang kanyang mga audition tapes sa isang studio. At sa kalaunay nagbunga ang pagsusumikap nito dahil naimbitahan si Carol na maging bahagi ng palabas sa ABS-CBN. Nakasama niya nga rito sina Paulo Contis, Patrick Garcia, Cheska Garcia, Camille Prats at marami pang mga child star noong dekada 90. Taong 1995 si Carol Banawa ay ang isa sa mga naging pangunahing performer at TV host ng TV variety show na ASAP na nagbigay nga ng daan upang siya ay lalo pang makilala sa mundo ng showbiz. Dito nga rin madalas na napapakinggan ang kanyang ginuntuang boses. Dahil sa talento na kanyang ipinamalas ay nagsunod-sunod na nga ang naging proyekto nito. Taong 1996 siya ay gumanap bilang si Cindy sa palabas na Calvento Files.
At sa kaparehong taon din ay gumanap siya bilang si Carol sa Ang TV The Movie. Una namang napasama si Carol Banawa sa noon ay patok na teen drama series na Tabing Ilog noong siya ay nasa 9 na taong gulang pa lamang. Dito nga niya unang nakasama sina Patrick Garcia, John Lloyd Cruz, Jody Santa Maria, Paula Peralejo, Baron Geisler at Marvin Agustin. At di rin naman maikakaila na dahil sa angking ganda at talented na si Carol ay hindi maiwasan na may humanga sa kanya. Dito nga ay napabalita na ang unang na-link kay Carol ay ang aktor na si Paulo Contis. Subalit masyado pa raw itong bata para pasukin ang seryosong love life. Taong 1997 ay nang pumirma si Carol sa Star Record at dito ay nai-release at naging mabenta ang kanyang mga album na naglalaman ng iba't ibang mga hit song na pumukaw sa mga tagapakinig. Ilan na nga rito ay Ang Iingatan Ka at Muntik na Kitang Minahal na naging soundtrack pa nga ng ilang mga palabas. Dahil sa ganda ng kanyang mga awitin ay pumalo sa Certified Gold Record ang kanyang mga album. Noong 1998 ay nakuha ni Carol ang ikatlong karangalan sa ginanap na Metro Pop Song Festival. At sa kaparehong taon din ay naging finalist ito sa Munting Mutya. At dahil sa husay na ipinamalas nito sa pagkanta, siya ay umani ng samut-saring parangal. Ginawaran nga si Carol Banawa ng Best Pop Female Vocal Performer sa Katha Music Award noong 1999. At sa kaparehong taon din ay nagawara ng Silver para sa Asian New Singer Competition category sa ginanap na Shanghai Song Festival. At sa taong 2001 ay nakuha niya ang Record of the Year para sa kantang Iingatan Ka. At ang ilan pa nga dyan ay yung Most Promising Host Entertainer, People's Choice Award, Platinum Record Award para sa kanyang self-titled album na Carol Banawa at marami pa, hindi ko na nga isa-isahin para hindi masyadong humaba. Hindi naman maikakaila sa marami, lalo na sa mga batang lumaki noong 90s, na ang kanyang mga awitin ay talagang umukit sa ating mga puso. Madalas pa nga na nagiging theme song ito ng mga nagliligawan noong tayo ay nag-aaral pa. Kahit sabihin na tayo ay may pagkarakista, siguradong pinapakinggan pa rin natin ang kanyang mga kanta dahil nga naging parte na rin ito ng ating masayang kabataan. Subalit sa kabila ng pag-usbong ng karera ni Carol, ay nabalutan naman ito ng kalungkutan nung pumanaw ang kanyang kapatid at naparilisan naman ang kanyang tatay dahil sa aksidente. Noon kasing taong 2003 ay isang trahedya na hindi inaasahan ang gumulantang kay Carol at sa kanyang pamilya. Sapagkat ang kanyang kuya na si Alexander at ang ama nito ni si Albino ay nabiktima ng carbon monoxide habang natutulog sa loob ng nakaparada nilang sasakyan. Pero ano nga ba ang carbon monoxide? Ito ay isang uri ng gas na odorless at colorless na mabilis na nag-evaporate. Napakamapanganib nga nito para sa isang tao, lalo na pagka nalanghap mo ito habang ikaw ay nasa isang kulob na lugar at walang hangin na nagsisirculate palabas. Ito nga ay malimit na nangyayari kapag may nag-leak sa isang makina at pumasok sa loob ng kotse, ay maaari tayong kaagad na bawian ng buhay. Marami na ngang ganitong kaso sa buong mundo. Kaya naman napakadelikado ng pagtulog sa loob ng isang sasakyan habang nakaparada ito at umaandar ang makina. Sabi nga ng mga eksperto ay hindi talaga ito advisable para sa kalusugan ng mga tao dahil labis na mapanganib. Maswerte namang nakaligtas ang kanyang tatay, pero sa kasamaang palad ay agad na binawian ng buhay ang kanyang kuya. Labis nga itong dinamdam ni Carol dahil totoong napakasakit sa damdamin na mawalan ng minamahal sa buhay, na para bang pinagtaksilan ka na ng langit at lupa. Ito nga yung pinakakinakatakutan nating lahat. Pero may mga bagay talaga na nangyayari sa ating buhay na kung kailan hindi mo inaasahan. Pero sa isang banda ay kailangan naman nating maging matatag para sa matinding hamon. Pero sa huli ay mapagtatanto mo rin na may magandang plano pa ang Diyos para sa ating buhay. Kaya mahirap man sa kalooban ni Carol Banawa na iwan ang kanyang mga nasimulang proyekto, ay mas pinili pa rin niya na alagaan at pagtuunan ng atensyong medikal ang kanyang ama. Dahil nakaligtas man ang buhay nito sa aksidente, hindi naman siya tuluyang nakarecover
dahil naparalisa ang buong katawan nito na ang tanging paraan lang ay madala siya sa Amerika upang doon magpagamot. Hindi nga nagdalawang isip itong si Carol na lumipad patungong US. Ngunit dahil dito ay isinakripisyo niya ang kanyang karera sa showbiz. Hindi nagtagal ay nagdesisyon sila na doon na rin manirahan. Hanggang sa makilala niya si Ryan Crisostomo na nagtatrabaho sa US military. Ito nga ang nagpatibok sa puso ni Carol Banawa na sa kalaunan ay kanyang nakaisang dibdib. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Sila ay nagkaroon nga ng 2 anak na sina Chelsea at Raver. Taong 2012 ay pumanaw na rin ang ama ni Carol Banawa. Hindi naglaon ay nagdesisyon siya na bumalik ng pag-aaral hanggang sa makatapos siya noong 2018 bilang Associate Degree in Nursing sa Virginia Community College. Dito nga ay nakamit niya ang titulong cum laude. Taong 2020 ay kumuha din si Carol ng exam ng bachelor degree sa Grand Canyon. Ayon pa kay Carol, kahit hindi siya aktibo sa kanyang karera sa musika at pag-arte, ay inaalok pa rin siya ng mga channel sa Pilipinas. Subalit noong mga panahon na yon ay mas prioridad niya ang mag-focus sa pagre-review sa paparating niyang pagsusulit. Si Carol Banawa ay matagumpay na nakapasa at sa ngayon, siya ay isa ng lisensyadong nurse sa US. Taong 2021 sa edad na 40 ay muli siyang biniyayaan ng ikatlong anak na babae. Pinangalanan niya nga itong Cory. Sa ngayon ay masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang pamilya sa US. Nagiba man si Carol Banawa ng tinahak na karera ay nananalaytay pa rin sa kanyang puso ang pagmamahal sa pagkanta. Ito nga yung talento na ibinigay ng Diyos na kahit kailan ay hindi mawawala. Dumaan man ang matinding pagsubok sa kanyang buhay, ay matagumpay niya itong hinarap. Paminsan-minsan nga ay kumakanta pa rin si Carol Banawa sa ilang mga guesting, lalo na pag umuwi siya dito sa Pilipinas. Kay sarap talagang talakayin o pag-usapan ang mga naging legasiya ng mga artist, lalo na yung mga kinalakhan natin noon. Dahil sa ganitong paraan na lang natin kahit papaano, masasariwa ang ilang masasayang alaala. Hindi man ganun ka-perpekto itong impormasyon, paki-comment nyo na lang mga tropa ang ilan sa inyong masasayang nakaraan habang pinapakinggan ang mga awitin ni Carol Banawa. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa inyong suporta and God bless sa ating lahat. Shoutout sa inyo mga idol!